Inaako po ng ISIS ang pag-atake sa kabila po ng pagtanggi na ng PNP. May ganitong impormasyon din po ba ang militar? Alam niyo po, madaming beses na po na may mga pagkakataon na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo na hindi man po kaugnay sa grupong ito pero inaako nila lagi. Ang objektibo lang po dyan is para sabihin na sila ang may kagagawan nito, magdagdag sa kanilang katanyagan at ma-relate sa kanya. Pero itong insidente po na nangyari dyan kaninang hating gabi ay wala naman pong indikasyon pa na kagagawan nila o anumang pruweba na nakikita natin. At nagsalita na po si PNP Chief Ronald De La Rosa, no? At sinasabi nga po niya na hindi po nila nakikita ang kaugnayan nito. Any other updates po na nakuha kayo mula po kay PNP Chief? Wala pa rin po at yung kanya pong binitawang salita, ganyan din po ang assessment namin. Wala rin po kami nakikitang dahilan o anumang pruweba na kaugnay ito sa kanila. At patuloy naman na kami sumusuporta sa anumang naging gawain ng pulis dyan. Kasi meron po kaming unit na nangangalaga ng seguridad sa buong Metro Manila. Ito po yung Joint Task Force NCR o National Capital Region. Opo. Sa ilalim ng pamumuno ni Brigadier General Jess Manangkil. So sila po ang kasalukuyan nakasama po ng ating NCRPO na siyang magbibigay po ng seguridad o mag-i-increase ng anumang security posture kung kinakailangan. Sir, for the record, may terrorist threats po ba sa Metro Manila bago po nangyari itong ang pag-atake sa Resorts World? Wala Cheryl. It was all normal, no, prior to this. And ito yata pwedeng tratuhin na isolated incident at iisang tao lang at hindi natin alam hanggang sa ngayon hanggang di pa tapos ng pulis ang kanilang investigasyon.